Bago po natin simulan ang ating istorya ngayong araw na ito, atin muna pong batiin ang ating mga masusugid na taga-suporta at tagapakinig dito sa Jam Tales. Binabati ko po sina Laila Enoch of Davao, Elizabeth Balarosa, Yen from Davao, Laika Sumping listening from Riyadh, at Paula Gabuludto from Saudi. Sa mga gusto rin pong ma-shoutout sa ating susunod na kwento, comment lang po kayo sa ating comment section at syempre, huwag kalimutan na mag-like at subscribe sa ating channel. Maraming salamat po! Ngayon, tara na't simulan na natin ang ating kwentuhan. Isang palaban na boyish single mom ng Tondo, Manila si Queenie Hermosa. Siya'y isang janitress at may simpleng goal sa araw-araw na magwalis, kumita at huwag na muling isusuko ang pagkababae sa estranghero. Subalit sa mala, sa edad niyang 31, ay saka pa pala magkukrus ang landas sila ng ama ng triplets niya dahil sa araw na yon. Habang kausap niya ang guro ng mga batay, hindi niya namalaya na kaharap na ng mga ito ang ulyanin na abuela ng tatay nilang, si Thomas Salvatore. Ay nako, Chiki! Sumunod ka sa akin! Ayaw ko nang bumalik sa kulungan! Sigaw na matandang babae habang hinahabol ang isang manok. Nagkatinginan ng triplets. Nilapitan nila ang lola. Lola, lost ka po? Tanong ng batang si Kino. Kasi po yung manok, feeling namin hindi niyo po talaga pet. Akin to! Bulala si Lola Teresa habang kumakabog ang dibdib. Mga anak, salamat at nakita niyo ako. Hinahanap ako ng mga sundalo. Taga-military ka po ba? Tanong ng isa sa triplets sa si Kiel. Hindi, taga-facility sila. Pinagtataguan ko. Hindi ako nababaliw, hindi pa ngayon. Hinahanapan ko na mapapangasawang apo ko. Natatakot ako maiiwan siya sa mundong ito na takot mag-asawa. Saad ng matanda. Lola! Singit ng nag-iisang babae sa triplets na si Kira. Anong pangalan niyo po? Teresa. Pero 8 ang tawag nila sa akin sa kulungan kasi 8 times na akong tumakas. Proud pa si Lola Teresa, taas baba kilay. Wow! Sabi ni Kino. Parang superhero lang. Kaya ako tumakas. Ani Lola Teresa habang ibinubulsa ang tsinelas niya na parang weapon. Kasi may kailangan akong hanapin. Sabay tingin sa tatlo. Umangat-angat ang noon niya habang sinusuri sila. Kayong tatlo, parang may kawangi sa alaala ko. Kumurap si Lola habang nakatingin na maigi sa triplets, saka natawa. Lola, okay ka lang? Bakit ka tumatawa? Crazy ka po? Tanong ni Kira. Hindi ko sure, pero tanong ko lang. Nasaan ang tatay niyo? Sabay-sabay na sagot ang triplets. Ewan, nasa far away raw sabi ni Mama. Into the unknown parang frozen. Sabihin niyo sa mama niyo, nang apo ko na lang ang asawahin niya. Tumatawang sad na matanda bago may kumuha mga nurse sa matanda. Tsaka naman lumapit si Queenie sa triplets. Kaya magpustahan pa tayo. Ang apo ko ang tatay niyo. Saan ni Lola Teresa kaya nagkatinginan ng triplets. Sino yun? Tanong ni Queenie sa mga anak. Mama, mag-asawa ka na raw po. Saan ni Kino kaya natigilan si Queenie samantalang nagtawanan lang ang triplets. Napailing na lamang si Queenie at tinitigan ng matandang pilit na kumakawala sa mga nurse na umakay dito. Ipunta niyo ako sa apo ko. Kailangan ako ng apo ko. Sigaw pa ni Lola Teresa. Kinabukasan, napailing na lang si Queenie sa kakulitan ng kakambal niyang bading na si Rene. Sa isang kaharian na hindi naman masyadong maganda dahil nasa Tondo, Manila, may isang single mother na hindi prinsesa, hindi rin isang reyna, hindi mahinhin, at lalo nang hindi naghihintay ng Prince Charming dahil siya ay bading. Aray! Sigaw ni Rene nang batukan niya ito. Kung ano-ano na naman ang pinagsasasabi mo sa mga anak ko. Bading bang tawag mo sa boyish? Ikaw ang bading dito, Rene. Masungit ang wika ni Queenie. Kung tutuusin ay 4 sila magkakapatid. Si Rene ay kanyang kakambal. Binuo nilang palabas si Vice Ganda na boy, girl, bakla, tomboy.
Si Rene at Queenie ang bakla at tumboy, samantalang ang dalawa pa nilang kambal din na kapatid na sina Romeo at Julie ay mas straight pa sa ruler. Sa kasalukuyan, nasa isang bahay sila ni Rene. Ito ang katuwang niya sa pagpapalaki sa kanyang triplets. Ang pangalan niya ay Queenie Hermosa. May attitude na mas matalim pa sa espada, kaya walang manliligaw dahil ang puso niya ay naliligaw. Pagpapatuloy ni Rene kaya nagsitawanan ng triplets. Hoy Rene, tumigil ka na riyan ah. Hindi ako bading. Huwag mo nga lituhin ang utak ng mga anak ko. Anong pusong naliligaw, ulol? Boyish lang ako. Tantanan mo nga mga ganyan salita na naririnig ng triplets. 5 taon pa lang yung mga bata ha, baka kung ano pang isipin. Hay, oo na, oo na. Sagot ni Rene at umiilag sa palo niya. Pero sa tindig mo ngayon, parang kang lalaking hindi nanalo sa audition ng Thunder Boys. Dapat hindi ka na nagpipik-sikat eh. May tinataguan ka lang talaga eh. Ate ko naman, halos mag-6 na taon na simula nang maisuko mong bataan sa mas bata sa'yo. Hindi ka nagsalubong ang landas niyo kaya hayaan mo na. Thunder Boys? Singit ni Kiel mula sa sofa. Ano yun, Tito Ganda? Tanong ng panganay sa triplets na si Kino habang nilalapag ang hawak na laruan na parang espada na gawa sa walis tingting. Ang Thunder Boys ay sayaw ng mga malalaking tito na walang suot. Ay mga bata pa kayo, quiet tayo, rated SPG. Kuwelang pagbawi ni Rene sa sinasabi. Rene, singit ni Queenie. Kapag tinuruan mo mga anak ko ng kalandian mo, magbabayad ka ng diaper kahit hindi na sila nagda-diaper. Tumawa ang triplets. Si Kino ang panganay na kamukhang-kamukha ng estrangherong nakasiping ni Queenie. Si Kira ang pangalawa sa triplets na kanyang kamukha. Nag-iisang prinsesa at si Kiel naman ang bunso na laging may hawak na laruan. Mga anak, si mama'y papasok na sa work ha. Kailangan ko maging maaga lalo pat nalipat na ako sa main branch kung nasa madalas ang big boss. At today's goal ay magwales, kumita at huwag magpaloko sa mga gwapo. Galingan niyo sa school ha, huwag matigas ang ulo at magiging pasaway. Mama, tanong ni Kiel. Paano kapag pangit ang maglolo ko? Mas lalo. Mabilis sa sagot ni Queenie. Ang pangit, mas tusot, manloloko. Nagtawanan ulit ang triplets. Pero bago pa man makaalis si Queenie, may sinabi si Kino. Ma, pag may gwapan dumating at liligawan ko ulit, tumakbo ka agad ah. Bakit naman? Tanong ni Queenie, kunot noo. Kasi ma, di ba sabi mo ang gwapo, peligroso? Tsaka dapat si Papa lang ang pwede sa'yo, hinihintay namin siya eh. Ani Kira. Natigilan si Queenie. Hindi pa niya nasasabi ang tunay na dahilan kung bakit wala sa tabi nila ang ama ng triplets. Opo, dapat kay Papa ka lang. Tura ni Kiel. Kahit na super pogi ang bago manliligaw sa'yo, dapat di ka papayag kasi mga manloloko sila. Saad pa ni Kira. Yes, Kira, my dearest Barbie doll. Ang gwapo lalo na yung mukha mayaman, delikado yan. Yan ang mga tipo na lalaking magwawasak ng golden kifi mo. Malanding sa ni Rene para sagipin siya. Rene! Saway ni Queenie sa kakambal na bakla. Nakakatakot na talaga itong maging bantay sa mga anak niya. Ultimo Kifi pinapaalam sa nag-iisa niyang anak na babae, Diyos mio. Pero ang totoo, yung delikadong lalaking yon na tinutukoy ni Rene, paparating na pala at hindi pa siya handa. Ang lalaking pilit niyang ibinaon sa limot dahil sa isang pagkakamali ng gabing yon. Hindi kalaunan, sa tore ng salapi at kapangyarihan ng Salvatore Corporation. Nakaupo sa trono niya ang big boss na si Tomas. Hindi ito mabait, hindi gentleman at wala sa bokabularyo niya ang salitang please. Back to Max na naman siya! Sigaw ni Tomas matapos makarating sa kanya ang balita na nakatakas na naman ang kanyang abuela. Sir Thomas, pasensya na. Masyado raw po matalino ang lola niyo. Tiyak naman na ikaw rin ang pupuntahan nun katulad ng mga nagdaang pagtakas niya eh. Saad ng kanyang sekretarya. Anong magagawa ng paghingi mo ng pasensya kung nawawala na naman ang lola ko? Paano kung this time may mangyari na masama sa kanya? Mga wala kayong silbi. Iisang matanda na nga lang babantayan ninyo, pumapalpak pa kayo. Hindi pa nagdagdag na tayo ng security. Kapag may mangyaring masama sa kanya, iisa-isahin ko kayong lahat ah. Si Thomas Salvatore,
isang 27 anyos na isa sa pinakabatang businessman sa Pilipinas. Ang CEO na gwapo nga pero mas masungit pa sa dragon. Kailangan ko mahanap si Lola. Tiyak, hinahanap na naman nun ang asawa ko kahit na wala pa naman akong asawa. Uliyanin na kasi ang kanyang abuela. Lumabas si Thomas sa hallway ng Salvatore Corporation. Parang eksena sa fairy tale ang peg. Sa kabilang dako si Queenie naman ay paikot-ikot. Kumikintab sa pawis. Nagmamap ng sahig na tila siya ang caretaker sa Enchanted Kingdom. Excuse me. Sigaw ni Thomas dahil nakaharang mga kagamitan ni janitress. Pero dahil naka-earphones sa loko-loko ang boyish ng Tondo, Manila at nakikinig ng Lason Mong Halik by Katrina Velarde, wala siya narinig. Tuloy lang siya sa pagpunas. Move! Isang malakas na yabag ang lumapit kay Queenie at dahil hindi tumabi ang janitress, sumirit ang tubig ng mop sa suot ng mamahaling leather shoes ng papalapit. What the hell? Dumagundong ang boses si Tomas. Napataas ng ulo si Queenie. Hindi pa natatanggal ang earphones at dahil nakasquat siya at nagulat, naitulak niyang mop papunta sa binti nito. Tignan mo ang ginagawa mo! Sigaw ni Thomas. Tinanggal ni Queenie ang earphones, kunot noo, at doon nagtamang kanilang paningin. Pareho silang napatigil. Si Queenie napamura. Ikaw? Sabay nilang sambit. Halos hindi makapaniwala si Thomas. Napalunok si Queenie. At bago pa man sila makapag-react, si Thomas ang unang sumabog. You! Ikaw, kilala kita. Ikaw yun. Ang babaeng bungangera na inutuwa ko sa bar. May tila magaan na pakiramdam ang bumalot sa puso ni Tomas nang muling makita ang pinakamagandang babae na nasilayan ng kanyang mga mata. Samantalang paano makakalimutan ni Queenie ang lalaking kumuha ng kanyang golden key fee. Ito ang lalaking inatsar nilang magkakaibigan noon na ilibra sila ng inumin. Bumalik sa isipan ni Queenie at Tomas ang nangyayari 6 na taon na nakakaraan. 2 gabi bago magpasko, ika-21 kaarawan iyon ni Tomas. Dapat masaya si Tomas pero hindi. Walang nakaalala sa mga magulang niyang abala sa trabaho. Tanging ang abuela niyang si Lola Teresa ang nakakaalala. Na minsan ay akala nito ay aso si Tomas dahil nalilito na sa demensya. Dahil doon, nag-empake si Thomas at ang ending, nagpunta siya sa bar. Maingay. Doon sa pinakagilid, may 3 babae at nag-iisang lalaki nagiinuman. Sa gitna nila, isang boyish na mestiza na naka-black jacket, long hair at nakataas ang paa sa upuan. Si Queenie Hermosa. At kung paano mo malalamang lasing na siya? Simple. Kumakaway na siya kay Thomas kahit hindi sila magkakilala. Hoy mga bakla! Teka lang may bagong pasok. Guwapo. Mukhang sad boy. Hoy Queenie, hindi lahat ng guwapo tatawagin mo ha. Mukha pa yung bata, 25 ka na. Yung lalaking kinakawayan mo mukhang 18. Sad ng kakambal. Pero si Queenie nakasimangot. Nakatitig kay Thomas na kararating lang. Pogi, sad boy ka? Paano nakapasok ang baby face na mukha mo rito? Di ka rito, pasasayahin ka namin. Ang lungkot mo eh. Gaga, lasing ka na. Halika na dito. Saway ni Rene. Rene, gwapo't malungkot pero mukhang may pera. At doon kumislap ang mga mata ni Queenie. Lumapit si Queenie sa bar counter. At si Thomas nakayuko. Hawak ang isang basong hindi man lamang niya iniinom. Hi gwapo, birthday mo? Nagulat si Thomas. Di ako nakikipag-usap sa baliw. Imbes na masaktan si Queenie sa pamabara ni Thomas ay nginisian niya lamang ito. Mukha kang iniwan sa ere. Tama naman, napangisi si Queenie. Libre mo naman kami para sa mayang birthday ko. Birthday mo rin? Tanong ni Thomas pero niloloko lamang siya ni Queenie para mauto ito at manlibre. At dahil lasing, malungkot at na-hypnotize sa magandang mukha ni Queenie. Sige, order kayo. At habang tumatagal at lumalalim ang gabi, lumalambot ang puso ni Thomas. Hanggang sa umabot sa pinakatagong parte ng bar kung saan medyo madilim pero hindi sila tumigil. At doon nagsimula ang kagaguhan ng kapalaran. Doon nagtagpo ang mga labi nila. Ang kulit naman ng kamay mo. Baka minor ka pa ha?
Baka ipatulpo ako ng mga magulang mo tapos ipapakulong niyo ako. Hindi na ako minor. Doon mas nagliyab ang apoy ng pagnanasa sa pagitan nila. Kinaumagahan, nagising si Queenie sa isang mamahaling hotel at wala siyang suot. As in wala. Pero hindi iyon ang mas masakit. Mas masakit ang katotohanan na tinakbuhan siya ni Tomas. Kung sa bagay, pareho silang lasing. Siya rin ang lumapit sa lalaki. Napabalik sa tamang huwisyo si Queenie na muling magsalita ang lalaking nakabuntis sa kanya. Ano na, tulala ka dyan. Naalala mo na ba kung paano mo nilimas na laman ng wallet ko noon dahil sa kakalibre mo? Galit na tanong ni Tomas. Sir, kilala mo po ako? Hindi ko po alam ang mga sinasabi niyo. Nakagat ng babae ang ibabang labi. Lalong nainis si Tomas na makitang mop, tubig at basang sapatos niya tapos isama pang pagsinungaling na babaeng nasa harapan. Huwag kang magmangmaangan. At janitress ka dito. Bakit hindi ko alam? Sino nag-hire sa'yo? Napapikit si Queenie. Hoy, huwag mo kong sigawan ha. Kanina ka pa ha. Ang ayos-ayos ng pakikipag-usap ko sa'yo ha. Trabaho ko to. Kung ayaw mong mabasa ang sapatos mo, sana hindi ka naglalakad na parang hinahabol ang destiny mo. At saka hindi kita kilala no? Huwag kang umarte. Hindi ko alam ang pangalan mo pero hindi ko malilimutan ng buwangerang katulad mo. Kilalang kilala kong mukha ng babaeng iniwan ako sa hotel room. Tinignan ni Tomas ang pin kung nasa nakalagay ang pangalan ng mga empleyado. So, you're Queenie, the bungangerang nangungutong. Anong bungangera? Hindi nga kita kilala. Gusto sanang sumbatan nito ni Queenie dahil ito lang naman ang kumuha ng pagkabirhen niya at naglaho pagkatapos pero ayaw niyang aminin dito na siya yung babaeng yun. Simple lang. Dahil nakabuo sila noong gabing yun. Hindi siya handa na malaman ni Tomas ang tungkol sa kanilang mga anak. Get lost. Huwag mong dagdagan ng galit na nararamdaman ko. Hinahabol ako ng problema dahil nawawala na naman ang lola ko. Pagsasungit na lalaki. Di hanapin mo. Hindi yung kung ano-anong sinasabi mo. Balik ni Queenie. Dahil sa'yo na-delay ako. Turo ni Tomas sa sahig. Tignan mo, nagkalat ka pa sa kumpanya ko. Napakanga si Queenie sa gulat. Napakaliit talaga ng mundo na akala niya hindi niya makikitang muli ang estrangherong nakabuntis sa kanya. Ang ending, mukhang boss pa niya. Ano nagkalat ako? Ikaw nag-walking runway dito parang may Oscars. Anong ka artista? Hindi ako artista. Ikaw ang artista dahil ang galing mo magpanggap. Mukha kang kontrabida. Ikaw ang kontrabida. At tuloy-tuloy sila sa bangayan nila hanggang may marinig sila. Apo ba kita? Ang gwapo mo naman iho. Napalingon silang dalawa. At doon, sa gitna ng hallway, nasa likod ni Queenie ang matandang nakaduster at may bitbit na suitcase. Lola! Sigaw ni Tomas. At sabay din ang pagbuka ng bibig ni Lola Teresa Salvatore nang makita si Queenie. Ay iha, ikaw bang asawa ng apo ko? Ha? Sabay na napabitaw sina Queenie at Tomas. At mas malala, nagtitigan sila ulit. Yung titig na hindi nila nakakalimutan. Dahil noon nakaraan, sa isang gabing may alak, may nangyari sa kanilang dalawa. Lumapit ang matanda at ngumiti na malaki. Ay ganda! Ikaw bang asawa ng apo ko? Nanigas si Queenie. Ha? Hindi po. Pero agad siyang pinutol ni Tomas. Mabilis, desperado at may pilit na ngiting humarap sa abuela. Oo Lola, siya ang asawa ko. Parang tumigil ang paghinga ni Queenie. Muntik na niyang ibalibag ang map sa mukha ng CEO pero napigilan niya. Hoy! Singal niya. Mahina pero puno ng banta. Anong oo? Ano ba sinasabi mo? Pero hindi nagpatinag si Tomas. Inakbayan siya nito. Mainit ang kamay at alam ni Queenie. Galing yun sa tensyon, hindi sa lambing. Behave. Bulong ni Tomas, mapait at ngiti. Please, makisakay ka na lang kung ayaw mong mawalan ng trabaho. Kauna-una nagsalita siya ng please at sa babae pa ng trip sa kanya. At doon, nagsimula ang kaguluhan. Natuwa si Lola Teresa, tumawa pa na malakas. Ay nako, sa wakas, ngayon lang ako natuwa ng ganito. Sabi ko na't may asawa na talagang apo ko. Inililihim lang sa akin. May apo na ba ako sa tuhod? Ilang taon na? Tanong na matanda.
Para silang sabay-sabay napalunok. Si Thomas napapikit, tila nalalapnos ang kaluluwa. Si Queenie sobrang kaba. Halos mabitawan ng map dahil sa mga nangyayari. At imbes na mag-isip muna, biglang kumawala ang bibig niya. 3! Napatakip ng bibig niya si Queenie. Si Thomas halos manghinat napakunot ang noo. 3? Tanong na matanda. 3. 3 pong mga aso, basta. Kinakabang sagot ni Queenie. Pero ang matanda ay mas lalong kumislap ang mga mata. 3? Apo? Bulong nito kay Thomas. Ang lakas mo pala, iho. Grabe ka pala magtanim. Halos umurong si Thomas sa hiya, pero pinilit niyang ngumiti at hilahin si Queenie palayo. Habang binabagtas nilang hallway na magkahawak kamay pa dahil sa pagpipilit ni Lola Teresa, bumulong si Thomas kay Queenie. Hindi ko siya pwedeng saktan. Ayoko mag-worry siya o magwala ulit oras na itanggi kong wala akong asawa. Name your price, babayaran kita kahit magkano. Basta magpanggap ka lang na asawa ko. Hindi sumagot si Queenie at sa hindi inaasahang sandali, natigilan ng galit niya. Napatingin siya sa matandang masaya naglalakad sa unahan nila. Isang mapagmahal na lola na may edad na ayaw makitang malungkot si Thomas. Kaya kahit labag sa loob niya, kahit gusto niyang batukan si Thomas, pero hindi pa rin niya mapigilan na tumulong. Fine, pero pagkatapos nito, huwag mo na akong guguluhin pa ha. Okay, deal. Let's sign the contract tomorrow. Ano na ulit ang pangalan mo? Your full name? Queenie. Queenie Hermosa. Tinignan siya ni Thomas mula ulo hanggang paa. Di ka mukhang reyna. Kargador sa kalsada, pwede pa. Siniko siya ni Queenie dahil sa ines. I'm Thomas. Thomas Salvatore. Bagay lang sa iyong pangalan, Thomas. Mang Tomas. Ito ang simula at wala ng atrasan pa. Kinagabihan, pagkapasok ni Queenie sa maliit nilang apartment sa Tondo, parang binuhusan siya ng mantika sa kaba. Nanginginig pa ang daliri niya sa pag-alis ng sapatos. Mga babies! Ma! Late ka! Sigaw ni Kino. Ma! Gutom na ako! Si Kira. Ma! May papakita ako! Loko! May nyutoy ako! Pagmamalaki ni Kil. Mga anak, sige, mamaya na yan. Hingal ni Queenie. Pero bago pa man siya makaupo, may mas malala pang sumulpot mula sa kusina. Si Rene, naka-face mask ng green, naka-hair curler at may hawak na kawali. Ayan na, babaeng lalaki sa Tondo! Sigaw nito sabay kindat. Rene, huwag mo kong simulan ngayon na, pagod ako. Pero hindi siya pinakinggan ng baklang kakambal. Namilog ang mga mata ni Rene. Parang detective na nakaamoy ng chismis at hinila si Queenie papalayo sa mga bata. Aba, bakit namumula ang tenga mo? Bakit namumula ang ilong mo? At bakit parang binugbog ka ng tadhana? Huwag mong sabihin. Lumapit si Rene, diniin na ng tingin. Huwag mong sabihin, nakatalubong mo na yung tatay ng mga triplets. Magaling talagang bumasa ng sitwasyon ng kakambal. Alam na alam nito na iyon ang pinaka-iniiwasan ni Queenie na mangyari. Mama? Tanong ni Kino. Anak, mamaya na. Kain na kayo, please lang. At pinaghiwalay niya muna ang triplets. Pinakain at pinaupo sa harap ng TV. Nang makabalik siya sa sala, nakatayo si Rene na parang judge sa courtroom. Ano te? Panimula ni Rene nakapamewang. Magkwento ka bago pa ako mabog sa excitement. At doon napaupo si Queenie. Tumagilid, huminga ng malalim at tuluyang bumigay. Hala Rene, ayan na siya. Sinong ayan? Bagong jowa? Bagong Bombay na pinagkakautangan mo? Tanong na kakambal niya. Si Thomas, yung batang inutuko sa bar. Boss ko siya at nakilala niya ako. Nalaglag ang hair curler ni Rene at literal na napaupo ito sa sofa. Hawak ang dibdib na parang sinaksak ng gulat. What? Yung poging tatay ng triplets? Malalaki ang matang tanong ni Rene. Oo, nagkita kami. Sa hallway natapunan ko ng maruming tubig. Ay, ano reaksyon niya? Chismosong tanong ni Rene. May kasunduan kami. Sinabi niya sa lola niya na asawa niya ako. Ano? Bulilas ni Rene. Ano ka raw?
Si Queenie ay napabuntong hininga. Asawa, as in wife. Asawa raw niya ako sa harap ng lola niyan tumakas sa facility. Kabayaran daw sa atraso ko sa kanya pero may bayad naman ang pagpapanggap ko. At doon, tumili si Rene. Tumagilid ang panty ng universe. 6 na taon kang napakalayo. 6 na taong hindi nagpahaba ng buhok para takasan siya kung posible ngang hinahanap ka niya. Tapos ngayon, nakilala pa rin niya ako. Humagulgol sa tawa si Rene. Kasama ba sa kontrata ang bembangan? Manyakit ka talaga. Iniisip ko kung ano gagawin ko rin eh. Pinapapunta niya ako bukas sa mansyon niya. Magpapanggap daw akong asawa niya. Paano ko malaman niyang may 3 mini versions niyo? Teka lang. Putol ni Rene. Umupo si Rene, kinuha ang kamay ni Queenie at ipinatong sa dibdib niya. Tignan mo ko. Napatingin si Queenie. Hindi mo yan mapipigilan. Kahit magtago ka pa ng buhok, mukha, kilay o ng golden kifi mo, babalik at babalik ang karma. Ate, ito na yun! Hala ka girl, andyan na yung destiny mo. Ibig sabihin, magsasama kayo sa isang bahay tapos what if may mangyari? Iniisip ko lang mga anak namin. Ay, hindi ba tila oras na rin para malaman nila na mayaman ang daddy nila? Tanong ni Rene. I mean, come on te. Kontrata is kontrata, pero may mga anak na kayong dapat isipin maliban na lang kung gusto mong dagdagan pang triplets. Di ba pag may kontrata, may terms and conditions, baka kasama ang... Kapag inulit mo pa ang salitang yan, ay sasaksakin na kita. So, wala? Hindi kasama? Tanong ni Rene. Rene, wala na mangyayari sa amin ulit. Napahampas siya sa sofa. Napalunok si Queenie. Bigla na naman siyang kinabahan. Parang may malamig na tubig na dumaloy mula sa batok hanggang talampakan. Te, 3 yan, triplets. Hindi mo maitatanggi. Kahit magkunwari ka pa na pinadeliver mo sila sa via Shopee Express, ay hindi maniniwala si Thomas sa'yo. Pag nakita niya yung mukha ng 3 mong anak, si Kino pa lang, mukha ng mini version ng batang inuto mo. Oo na, alam ko. Kaya nga ako kinakabahan eh. So anong gagawin mo? Tanong ni Rene. Ay, hindi ko alam. Pero isang bagay ang sure ako. Napahinga siya ng malalim, tumayo at tumingin sa pinto ng apartment. Bukas, ako magiging pinakamagaling na fake wife sa buong Pilipinas. Walang aangal, walang aatras. Para sa trabaho, para sa triplets, para mabayaran ng utang ko sa tadhana. Ay, pag-isipan mo rin ang pag-amin sa ama ng triplets ha. Yaman-yaman nun, kung tutuusan kahit hindi ka na magtrabaho eh. Saad pa ni Rene. Mayaman si Papa? Nagulantang si Queenie at Rene nang marinig ang boses ng triplets. 3 panis na mga mata nakatitig kay Queenie. Gusto na po naming makita si Papa. Uwi ka ni Kira. As soon as possible po. Nagkita naman na pala kayo. Bakit kami hindi namin siya pwede makita? Gusto ko na po siya mayakap. Uwi ka naman ni Kino. Yes! Uwi ka rin ni Kil. Patay! Kinakabahang saad ni Rene. Tanungin mo ng ama ng kambal kung nasa kontrata ang bembangan. Hindi makapagsalita si Queenie dahil nakatas ang kilay ng mga anak niya. Kinabukasan, 7:00 pa lang ng umaga pero parang binugbog na ng kaba si Queenie. Hindi niya alam kung paano nakatakas sa triplets sa mga tanong nito. Ang dami niyang iniisip. Ang kontrata, si Thomas, si Lola Teresa, at ang pinakamalala, paano niya ipakikilala sa lalaking iyon na 3 anak nila pero kailangan niyang pumayag para sa mga anak niya, para sa trabaho at para sa abuela ni Thomas. Gusto na niyang matapos na rin ang multong iniwasan niya ng 6 na taon. Bakit mo ko sinundo dito, Thomas? Dapat hindi ka na nagabala pa na puntahan ako sa apartment ko. Ani Queenie. Natataranta siya dahil baka lumabas sa mga anak niya at makita si Thomas. Sumakay ka na. Utos si Thomas habang nakapatong ang isang bisig sa manubela. Seryoso, gwapo at suplado. Siguro dahil mas bata ito sa kanya. Ngunit may napansin si Thomas sa isang batang babae na kamukha ni Queenie ang sumilip sa pinto. Bakit parang sa presinto mo ko dadalhin? At bakit pa pinabago mo pa ang suot ko? Reklamo ni Queenie habang sinasara ang pinto. Nakakairita ka.
Sagot ni Thomas at pinagsawalang bahala nakita. Hindi ba't pumayag ka sa kontrata? Isa pa, hindi naman pwedeng lumansot ng asawa ko. Gusto mo kasi ako ma-stress. Sagot niya sabay higpit ng kapit sa seatbelt. Napansin ni Thomas ang tahimik na si Queenie. Halata nag-aalala pero pilit nagtatapang-tapangan. Pinagmasdan niya ito. Hoy, tawag niya, mas malamya kaysa dati. Bakit parang iiyak ka? Tingin mo iiyak ako? Ano ako, bata? Huwag mo nga akong kausapin, may iniisip ako. Kontra ni Queenie. Pero kita sa gilid ng mga mata niya ang tensyon. Ayaw niya itong makita. Nagulat siya nang biglang iabot ni Thomas ang isang malita paper bag. Para sa'yo. Maikli nitong sabi. Ha? Ano to? Kontrabando? Nakita ko sa sapatos mo kahapon, butas at luma na. Baka madulas ka ulit sa hallway at madamay na naman ang sapatos ko. Isa pa, hindi naman pwedeng mukha kang basahan kapag gumarap sa lola ko. Mas mukha ka pang lalaki kaysa sa akin eh. Ayaw lamang aminin ni Thomas na kahit na maikli ng buhok ni Queenie ay maganda pa rin talaga ito. Napakurap si Queenie. Bakit ka nagpapaka-sweet? Hindi bagay sa'yo. I'm not sweet. Mabilis at tanggi ni Thomas. Ayoko lang na empleyadong sinuswerte ng similya ko tapos magpapanggap na hindi ako kilala para lang makatakas sa akin. Ewan ko sa'yo. Pandarin mo na nga. Tahimik si Thomas kahit gustong-gusto niya magtanong tungkol sa batang nakita niya. Queenie, may asawa ka na ba? Nagulat si Queenie sa tanong ni Thomas. Gusto ko lang malaman, ayoko may sabit ka pala. Wala sa bokabularyo kong pag-asawa, no? Anak, wala ka rin? Tatlong aso. Ewan ni Thomas pero pakiramdam niya ay nagsisinungaling si Queenie. Hindi na lamang siya nagsalita. Tsaka bakit mo ba tinatanong, Mang Tomas? Ewan ko. Siguro kasi gusto ko lang masigurado na hindi kita nabuntis noon. Wala tayong set na protection noon eh. Hindi mo pa ako tinigilan. Nabiluukan si Queenie dahil sa sinabi ni Thomas. Ba't bastos kang bata ka? Pero pinutol ito ng kalabit sa bintana ng kotse. Nakarating na pala sila. Apo! Sigaw ni Lola Teresa. Agad bumaba si Thomas at inalalayan si Lola Teresa. Pero bago pa man ito tuluyang makatayo, inabot ni Queenie ang kamay na matanda. Lola, ako na po, baka pumadulas kayo. Wika niya. Lumambot ang mukha na matanda. Ay, iha, ang bait mo talaga. Apo, treasure mo tong asawa mo ha. Treasure? Utal ni Thomas. Lola, hindi naman po. Pero hinila ni Lola Teresa ang braso ni Thomas at bumulong sa apo. Pag iniwan mo yung ganyan kagandang babae, baka ako mismo sumampal sa'yo. Si Thomas napakamot ang batok. Si Queenie napamulagat dahil sa kahihiyan. Samantalang malawak ang ngiti ni Lola Teresa. Hindi ko man lang kayo nakita nag-kiss. Walang-wala kayo sa asawa ko. Panay kiss yun sa akin eh. Namula si Queenie at Thomas. Hindi kalaunan ay hinalikan ni Thomas si Queenie sa pisngi. Sa lips! Hagikhig na matanda. Agad na sumunod si Thomas dahil aminin man niya o hindi, pero nais niyang malasap ang labi ni Queenie. Hali nga kayo sa loob, sa kwarto niyo na ituloy yan. Biro ni Lola Teresa. Sa loob ng mansyon, hindi inaasahan ni Queenie na ganun pala kamahal ang mga dekorasyon, ganun kalaki ang chandelier at ganun kalambot ang carpet na parang ulap. Habang naglilibot sila, panay ang hawak sa kamay niya si Thomas, parte ng kanilang palabas. Hoy, bitaw! Ang higpit ng hawak mo para kang kabado. Bulong niya. Act natural. Sagot ni Thomas pero halatang kinakabahan din. Bakit? First time mo bang magpanggap, Mang Tomas? First time kong may kasama sa bahay. Niwala tayo mga litrato na magkasama kaya baka maghinala si Lola. Kung hindi lang dahil sa sakit niya, tiyak na kanina pa tayo nahalata na nagpapanggap lang tayo. Napalingon si Queenie. Ha? Mag-isa ka lang sa napakalaking mansyon na to, Mang Tomas? Para ka palang hari na may malawak din na kaharian eh. Kahariang walang kasiyahan, Queenie. Magsasalita pa sana si Queenie na lumapit si Lola Teresa at hinila silang dalawa papalapit sa dining area. Magkatabi kayo ha, para namang hindi kayo mag-asawa kung parang may Great Wall of China ang distansya nyo. Miss na miss ko na rin ang lolo mo, tiyak na palagi kami magkatabi noon. Humahagikik na sana matanda. Tinuro ni Queenie si Lola Teresa.
Tignan mo tamang Tomas. May pagkakerengkeng din palang lola mo. Aray! Mabilis siyang siniko ni Tomas kaya humaba ang nguso ni Queenie. Kaya ayun, halos magdikit ang balikat nila. At habang kumakain, hindi maiwasan ni Queenie ang mapangiti na makita ang lola ni Tomas na masaya, masigla at hindi mukhang pababalikin muli sa facility. Hindi na ako babalik doon. Pangako ng matanda. Dito na lang ako kasama kayo. Ayoko na roon sa facility, Tomas. Alam kong sanay kang walang kasama dahil pinalaki kang nag-iisa na mga magulang mo. Pero pwede naman si Lola rito hanggang sa mamatay siya, hindi ba? Parang may kumurat sa puso ni Tomas. Nakita ito ni Queenie at doon siya lalong natahimik. Lola, wag mo nga sinasabi yan. Doon sa facility, marami kang bantay, marami kang kasama. Hindi ko maharap ang pag-aalaga sa'yo kaya nga kita pinasok doon. Uwi ka ni Tomas, umaasa na maiintindihan siya ng natitirang pamilya. Pero mas gusto kitang kasama, apo. Matanda na ako. Hindi ko pa pwedeng makita muna na maging maayos ang buhay mo habang humihina ng katawan ko. Kaya nga gustong-gusto na kitang makitang may pamilya dahil alam kong yan ang kulang sa'yo. Kulang ka sa pagmamahal ng isang pamilya. Hindi mo naman ako itataboy, hindi ba? Tanong ni Lola Teresa. Tama naman ang lola mo, Tomas. Natigilan silang dalawa nang sumabat na si Queenie. Ayaw niya sana mangialam pero naaawa siya sa lola ni Tomas. Matanda na si Lola Teresa. Hindi mo dapat hinahayaan na ibang tao nag-aalaga sa kanya kung kaya mo naman. Hindi mo siguro alam ang pakiramdam kung gaano kahalaga ang bawat minutong kasama natin ang pamilya natin, Tomas. Hindi mo na may babalik kung sakali mang nahuli ka ng bumawi para kay Lola Teresa. Hindi nakasagot si Tomas at titig na titig lamang kay Queenie. Ano bang dahilan mo kaya hindi mo naalagaan ang lola mo? Trabaho? Hindi dapat naunang trabaho kaysa sa pamilya. Tila suntok ang salitang yon kay Tomas na hindi nakaranas na naging priority ng yumaong magulang. Kinagabihan, katulad ng inaasahan ni Queenie na kailangan niyang matulog sa bahay ni Tomas. Sa master's bedroom sila natulog. Hindi makatulog si Tomas kaya lumabas siya ng balcony. Nagulat siya na nandoon din si Queenie nakayakap sa sarili. Hindi ka rin makatulog? Tanong ni Tomas. Katabi kasi kita, nangibago rin ako sa lamig sa kwarto mo. Hindi sanay ang makapal na balat ko. Hindi ba dapat maghiwalay tayo? Wala ka bang maid's room dito? Tiyak doon mas mainit ang konti, di ba? Tanong ni Queenie. Hindi naman kita katulong, Queenie. Hindi ka nababagay sa maid's room. Bakit naman hindi? Katulong lang din naman ako sa kumpanya mo. Napako natanoon ni Tomas. Hindi niya alam kung bakit ayaw niyan doon matutulog si Queenie. Doon mo na kasi ako patulugin. Hindi ako sanay na may lalaking katabi. Para hindi mahalata ni Lola. Sagot ni Tomas. At saka hindi naman kita gagalawin. Ang pilingera mo naman. Sa bagay. Sagot ni Queenie. Ayaw mo rin naman sa mga katulad ko. Pero hindi nakaimik si Tomas. Iniligay niya ang jacket sa balikat ni Queenie. Tomas, bakit ka nagiging malambot sa akin? Nakakagulat lang ah. Tanong ni Queenie. I'm not being gentle. Sagot niya. Nilalamig ka kasi. Tahimik sila sandali. Hangin lang ang narinig. Hanggang sa magsalita si Tomas nang hindi nakatingin kay Queenie. Salamat sa pakiksama kay Lola. Queenie turned to him, kaya gumaan ang loob niya. Wala yon, sagot ni Queenie mas malumanay. May puso rin naman ako. Tumingin si Tomas sa kanya. Tumalikod si Queenie agad, kunwari iniwasan ang titig niya. Bakit pala wala ka pang asawa? Ayaw mo sa obligasyon? Natawa si Tomas. Ayoko magpasta ng trauma sa iba, Queenie. Pinalaki akong busog sa material na gamit pero hindi sa pagmamahal. Hindi ko nga alam kung paano magmahal ng iba eh. Palagi kasi akong iniiwan. Kaya siguro mas pinili kong ipasok si Lola sa facility dahil hindi ko alam kung paano mag-alaga at magmahal. Hindi ko kasi naranasan. So, ayaw mo ng anak? Natigilan doon si Tomas. Bakit? May anak ka na ba, Queenie? Aminin mo na mayroon nga dahil nakita mismo ng mga mata ko na may batang babae sa bahay yun o sinundo kita. Mayroon, di ba? Hindi alam ni Tomas kung bakit yun ang natanong niya. Paano kung mayroon? Bakit hindi mo sinabi agad? Huwag mo sabihing may asawa ka rin or kinakasama.
Doon umasim ang mukha ni Queenie dahil tila slow si Thomas. Paano kung may mga anak ako pero walang ama? Bakit ba tinatanong mo ako niyan? Naghihintay ka ba ng opinion ko o husgan kita kasi may mga anak ka na nga? Ano naman ang mali doon? Hindi alam ni Thomas pero naiinis siya sa isipang may iba nga si Queenie. Paano kung mga anak natin? Halos lumuwa ang mga mata ni Thomas sa pinagtapat ni Queenie. Samantalang sa apartment nila Queenie. Mga anak! Sabi ni Rene habang nilalagyan ng toothpaste and toothbrush ng triplets. Hindi niyo pwedeng sabihin kahit kanino na mayaman si Papa, okay? Huwag niyo sabihin na sinabi ko sa inyo ang itsura ng daddy niyo kasi nakita ko sa internet. We want our papa na po. Uwi ka ni Kira. At gusto naming makita siya. Dagdag ni Kiel. Gusto po namin sabihin kay Mama na hindi niya siya mahihirapan pag nandiyan na si Papa. Uwi ka ni Kino. Okay, kapag bumalik si Mama niyo, sana nandoon ang Papa niyo. Uwi ka ni Rene. Inunahan na niya magkuwento. Sa kabilang dako, halos lumabas ang kaluluwa ni Thomas nang marinig niya sinabi ni Queenie. Ano? Mga anak natin? Queenie, huwag ka magbiro ng ganyan. Ibang klase yan. Umiling si Queenie, nangingiti ng bahagya. Paano nga kung totoo? Kaya nga may batang babae sa bahay namin. Ano sa tingin mo? Random bata lang yon? Kumakato kasi tuwing hapon para mangutang ng suka? Napakurap si Thomas. So, ibig mong sabihin, may mga anak talaga tayo? Ako yung incubator, ikaw yung producer. Napahawak si Thomas sa sentido. Hindi ako handa dito. Queenie naman, ilan? Hindi rin naman ako handa nung nabuntis ako sa triplets. Triplets? Bahagyang natawa si Queenie pero biglang tumahimik na makita niyang biglang namula ang mga mata ni Thomas. So, kung totoo na may mga anak tayo, bakit ako? Bakit hindi mo sinabi? Bakit hindi mo ako binigyan ng chance? Narinig ni Queenie ang bahagyang pagbitak ng boses ni Thomas. Hindi siya sanay, hindi siya prepared. Hoy, bakit ka nagkakaganyan? Almost 6 na taon mong itinago, Queenie. Natigil siya, parang napahiya na siya mismo nagbukas sa sugat ni Thomas. Ayoko maging katulad ng tatay ko. Natahimik si Queenie. Hindi niya yun inaasahan. Na ang brusko, suplado at palaging sarkastiko na CEO na ito ay may tinatago palang takot na matagal nang nakabulsa sa kanyang dibdib. Queenie, narinig mo naman ang sinabi ko kanina. Hindi ako pinalaking marunong magmahal. Puro material, walang emosyon. Tapos ngayon, may mga anak ako at hindi nila ako kilala. Hindi ko sila nasuportahan. Hindi ko sila nabuhat man lang. Hindi niya naituloy. Nasaktan si Queenie para kay Thomas. Lumapit siya kay Thomas, tinapik ang balikat niya gamit ang likod ng kamay, tipong awkward pero sincere. Ako may kasalanan. Inilihim ko sa yung tungkol sa triplets dahil sa takot ko. Thomas, hindi ka perpekto, pero hindi ibig sabihin na wala ka ng pag-asa. Hinahanap ka na nga nila. Pero imbes mag-relax si Thomas, lalo siya nag-worry. Tumingin siya kay Queenie na parang pinagsakluban ng langit at lupa. Queenie, ayoko maging katulad ng tatay ko. Ayoko lumaking walang tatay ang mga anak ko. Biglang tumambling ang puso ni Queenie. Biglang napabuntong hininga si Thomas. Halatang emotional pero pilit tinatago sa pagiging sarkastiko. Gusto ko sila makita. Gusto kong malaman kung paano ko babawi sa lahat. Napalunok si Queenie. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil naramdaman na niya. Sinsero si Thomas. Nasaan ba sila? Nasa bahay niyo? Nasa bahay ang 3. Binabantayan ng kakambal ko. Nalaglag ang panga ni Thomas. Kinabukasan, paglabas sila ng kwarto, nakita nila si Lola, naghahain ng almusal. Ay mga apo, nagsisigawan kayo kagabi. Bakit mukha kayong hindi natulog? Huwag niyong sabihin na gumagawa kayo ng supling. Asar ng matanda, aki-aki ito ng nurse. Paano po kami gagawa kung natapos na at nakatatlo na pala kami? Tanong ni Thomas kaya namula si Queenie. Pero bago sila makapagprotesta, hinila sila ni Lola Teresa. Mag-date kayo mamaya. Gusto ko makita kayong sweet para hindi ko maramdaman na matatapos ng huling mga taon ko.
Sabay hawak nito sa kamay nila. Hayaan niyo, habang kaya ko pang ngumiti. Gusto ko makita kayong masaya. Doon tumama sa dibdib ni Tomas ang bigat ng sinabi ng abuela. Hindi lang pala pera ang kapalit, hindi lang pala kontrata. May puso, pamilya at pagmamahal na hindi nila inaasahan. Gusto ko na sila makita, Queenie. Muling sabi ni Tomas habang kumakain sila. Napabuntong hininga si Queenie. Bukas, wala silang klase. Sagot naman ni Queenie. Kinabukasan, hindi mapakali si Tomas habang inaayos ni Queenie ang gamit nila. Hindi niya masabi pero nanginginig ang kamay niya. Isang CEO na hinahawakan ng bilyonaryo niyang kumpanya pero hindi alam kung paano hawakan ang sariling emosyon. Relax ka lang, hindi naman mangangain yung tatlo. Sinasabi mo yan kasi wala ka sa posisyon ko. Hindi ka naman nataguan, Queenie. 3 bata, 3 opinyon, 3 feelings, tatlong maliit na version mo. Halos mabingi sila nang may kumatok. Mga apo, handa na ba kayo? Saan ba tayo pupunta? Tanong na matanda. Lola, sa mga apo niyo po. Mga apo? Talaga? May mga apo ka na, pero 13 ka pa lang. Nalilitong sad ng matanda kaya natigilan si Queenie at Tomas. Lola, may asawa na ako at mga anak. May pamilya na ako. Doon, tumigil ang mundo ni Tomas. Pamilya. Salitang hindi pa niya naramdaman. Ngayon pa lang. Nang makarating sila sa apartment nila Queenie, pagbukas pa lang ng pinto, may 3 munting paa nagtatakbuhan papunta sa kanila. Mama! Sabay-sabay na sigaw ng 3 bulinggit. Pero natigilan ng mga bata na makita nila ang lalaking kasama ng mama nila. Ang mga mata nila halos naging scanner. Nakatingin kay Tomas mula ulo hanggang paa. Si Kira nakataas ang kilay. Si Kil nag-a-adjust ng salaming laruan. Si Kino nakahawak sa bewang na para bang judge sa talent show. Tahimik si Tomas. Hindi niya alam kung luluha siya, matatawa o tatalon palabas ng bintana sa kaba. Mga anak, ito na si Papa! Sigaw ni Kira. Pinutol ng sasabihin ni Queenie. Uy, kamukha ako nga. Mas gwapo lang ako ng konti. Saad ni Kino samantalang umiiyak na si Kil. Nangalugan tuhod ni Tomas. Ito ang sandaling hindi malilimutan ni Tomas. Lumapit ang triplets, sabay-sabay. Sabay-sabay din ang tibok ng puso ni Tomas na parang drumline. Papa, pwede po ba akong sumakay sa likod mo? Tanong ni Kira na para bang kilala na agad ang ama at nakasama ng matagal. Papa, bakit ang tagal mong bumalik? Tanong ni Kil. Papa, may trabaho ka ba? OFW din katulad ng work ng papa ng kaibigan namin? Tanong ni Kino. Si Tomas nag-crush na yata ang kaluluwa. Ako si Papa niyo? Opo, lutang ka po ba? Tanong ni Kira lalo nang umiiyak na si Tomas. Niyakap siya ng 3. Parang may sumabog sa kanyang dibdib. Nakatitig si Lola Teresa sa eksena. Pinipigilan ng luha. Diyos ko, ngayon lang ako nakakita ng ganitong saya sa apo ko. Tama siya, may pamilya na nga siya. Napatitig ang triplet sa matanda. Ikaw yun! Yung lolang nasa gitna ng kalsada noon! Sigaw ni Kil. Matanda? Nalilitong tanong ni Tomas. Opo, yung naghahabol ng manok. Saad ni Kino. Well, siya ang lola niyo. Pagpapakilala ni Tomas kay Lola Teresa na agad ding niyakap ng 3. Si Queenie nakatingin lang, hindi makapaniwala. At doon bago pa man siya makahinga ay nagsalita si Kino. Papa, pakasalan niyo na po si Mama para hindi na siya maghanap ng iba. Oo nga po, ang dami pong umaligid sa mama namin eh. Sumbong ni Kira. May kapitbahay pa nga po nagbigay ng pansit kahapon. Sabi nga sa amin, pwede raw namin siya maging stepdad. Sumbong din ni Kil. Natigilan ng buong apartment. Hoy mga anak, huwag nang kung ano-anong sinasabi nyo. Sino? Sino nagsabi? Natigilan si Queenie sa tanong ni Tomas. Ang dami po talaga nanliligaw kay Mama. Sumbong pa ni Kino.
Ano? Hindi niyo naman pinayagan ano? Papa, bilisan niyo na po. Para po magkapwesto kayo sa puso ni Mama at mabuo na tayo. Huwag ka nang umalis. Huwi ka ni Kil. Baka maunahan kayo. Panguto pa ni Kira sa ama. High value woman kasi si Mama. Kahit siguro makalbo siya, marami pa rin magkakagusto sa kanya. Saad ni Kino. Si Thomas nanginginig na parang LG washing machine. Pero tila nakakaramdam ng bigat sa loob sa isipang may iba pa nga nagkakagusto kay Queenie. Queenie, ano raw? High value woman ka raw? Ilan ba maliligaw mo? Huwag kang maniwala sa mga to. Masaya ka na ba, Thomas? May pamilya ka na. Masayang sa adama ni Lola Teresa. Natigilan ang mundo ni Thomas. Namula ang tenga. Natigilan ang puso. At may sumirit na selos na hindi niya inaasahan. May triplets na tayo. Nagpapaligo ka pa sa iba? Thomas, kalma. Don't worry mga anak. From now on, hindi na tayo magkakahiwalay. Babawi si Papa at papahalagan ko kayo. Hindi na ako mawawala sa tabi niyo. Tumawa si Lola Teresa. Pinapahid ang luha sa gilid ng mga mata. Ay Thomas, ngayon ko lang nakita na nagsaselos ka. Ibig sabihin, may puso ka pa pala. Si Thomas umirap pero namumula. Habang nakayaka pa rin sa kanyang triplet na parang tatlong maliit na alarm system na sabay-sabay nagriring ng Papa, Papa, Papa. At doon, sa gitna ng kaguluhan, iyakan, selos at pangungulit, ngumiti si Thomas. Hindi yung pilit, kundi yung ngiting hindi niya naaalala kung kailan niya huling nagawa. Pagkatapos ng iyakan, yakapan at pagselo si Thomas kay Mr. Pansit, pinatunayan niyang babawi sa triplet. 1 linggo na nakakalipas ay unti-unting napalapitan dalawa sa isa't isa. Sa apartment na rin muna tumulong si Thomas dahil nga natanggap na sa trabaho si Rene at wala nang bantayan triplets. Queenie, Thomas, magbibihis kayo. May date kayo mamaya. Family date. Gusto ko makita kayong sweet. Saan ni Lola Teresa na siya naging tulay kasama ng triplets upang magkaroon sila ng spark. Lola, di tagad. Hindi na po kami bata ni Queenie. Hindi ba masyadong… Bakit? Gusto mo bang maunahan ka ng pansit boy? Putol ni Lola Teresa sa apo. Sabi ko nga makikipag-date na ako sa asawa ko. Thomas, manahimik ka. Papa, i-date niyo na si Mama. Sigaw ng triplets. At yun na nga ang nangyari. Si Queenie nakadress samantalang si Thomas naka-white polo at ang kanilang triplets naka-matching shirts. Team Papa. Future MVP of Mama's heart. Papa for the win. Napahawak sa noon niya si Queenie dahil hindi niya alam kung bakit nagkakaganito ang mga anak. Sino nagprint niyan? Si Lola. Sagot ni Kira. Pagdating nila sa restaurant, lahat nakatingin kay Queenie na namumula. Maganda ka pa rin pala kahit nakadress. Bulong ni Thomas kaya siniko siya ni Queenie. Mukha akong tomboy, Thomas. Hindi kaya. Maganda ka pa rin naman kahit kalbo. Marami ka pang manliligaw. Siguro kaya mo ko tinakbuhan noon kasi kampante ka maraming mag-aabol sa'yo. Kung makademand ka, parang may karapatan ka. May karapatan ako. Akong ama ng triplets mo. Napatigil siya, namula, napakamot ang batok. At may karapatan sana ako kung sinabi mo agad na may mga anak tayo. Natahimik si Queenie, pero ibang tingin niya ngayon kay Thomas. Mas mabait, mas tatay. Habang kumakain sila, biglang sumigaw si Kira. Mama, si Papa po oh! Ang pogi, bagay kayo! Mama, may dumi ka sa labi. Papa oh, punasan mo. Asar ni Kino. Ha? Ako? Pupunasan ko? Hindi na, kaya ko namang punasan. Papa, ikaw nang gumawa. Saan ni Kil? Sumunod naman si Thomas na nanginginig pa ang kamay pero nagpahid ang tissue sa labi ni Queenie. Natigilan silang pareho kaya nagsalita si Thomas. Too close. Way too close. Saad din ni Queenie. Para silang mga sariling slow motion scene. At ang tatlong bata, kinikilig na parang kabuti. Good job, Papa. Parang K-drama. Pwede ka na maging limino sa buhay ni Mama. Huwi ka ni Kira. After ng dinner date nilang pamilya,
ay nagpunta sila sa parke. Tila sinusulit din ng mga panahon na kasama pa si Lola Teresa na tila siyang punot dulo ng lahat ng ito. Habang naglalaro ang triplets sa playground, naiwan si Thomas at Queenie sa bench. Tahimik, hindi awkward, pero punong-puno ng unspoken things. Queenie, hindi ako perfect, pero hindi ako aalis. Hindi ko ipaparana sa triplets na silang pinakahuling priority ko. Hindi ako magiging katulad ng mga magulang ko na inunang trabaho kaysa sa akin. Ang daling sabihin yan. Siyempre, magmamahal ka rin ng iba. Tiyak na bubuo ka rin ng pamilya sa iba. Bakit ba ako bubuo ng isang pamilya kung meron na kayo? Kung sapat na kayo para sa akin. Queenie, ibinigay mo sa akin to. Binigyan mo ko ng pamilya. Hindi ko sinasabing madali pero gusto kong magsimula. Gusto kong makilala sila. Gusto kong bumawi sa'yo. Si Queenie ay tumingin. Tila nakikita niya ang lalaking tinakbuhan niya noon. Pero ngayon, hindi na siya si Thomas na mayabang. Hindi na siya yung Thomas na walang puso. Ito yung Thomas na may 3 munting kamay na humawak sa puso niya. Pagbalik nila sa apartment, pinasok si Thomas ng 3 bata sa kwarto. Papa, mag-training ka na po. Saad ni Kira. Training? Anong training? Para po maging cool dad and husband. Sagot ni Kil. Hindi katulad ng tatay ng kapitbahay namin. Hindi siya cool. Iniwan niya ang wife niya. Hindi mo naman gagawin yun, di ba? Tanong naman ni Kino. Tila may sariling mundo ang triplets at si Thomas. Papa, dapat kaya mo kaming kargahin ng sabay. Bumubungis-ngis sa saad ni Kira, inuuto ang ama. Ginawa yun ni Thomas kaya nagsitawan na ng triplets. Papa, dapat photogenic ka rin para hindi maagaw ng ibang gwapo si Mama. Panguto ni Kil sa ama. Nagsalita si Queenie. Hindi siya photogenic. Tantanan yung tatay niyo Anong hindi? Ikaw nga una nagpapansin sa akin Namula si Queenie dahil sa bahanat ni Thomas sa kanya. Mama, gusto niya magpa-impress sa'yo noon para magpapansin ka sa kanya. Asar ni Kino sa ama kaya kiniliti siya ni Thomas. Hindi kalaunan ay kung ano-ano nang tinuro ng triplets kay Thomas. Papa, practice ka na sa pag-aamin ng feelings para kay Mama. Huwi ka ni Kil. Si Thomas muntik mahulog sa kama dahil sa kahilingan ng anak. Bakit nandun agad tayo sa confession? Sabi kasi ni Lola Teresa na madaliin ka na namin. Torpe ka yata kasi dahil sa mama lang babaeng dumaan sa buhay mo. Huwi ka ni Kino. Namula si Thomas dahil iyon ang totoo. Dahil napakasuplado siya sa mga babae. Huminga siya ng malalim. Tumingin sa 3. Sige, para sa inyo. Tinuro niya ang papel, binasa ang sulat ni Kil. Queenie, hindi ako perfect. Pero kung papayagan mo ko, gusto kong subukang buuin ang pamilya natin. Natahimik ang 3. Tapos sabay-sabay silang tumili. Sabi ni Tito Ganda, mas maganda kapag ilalagay namin na dapat dagdagan nyo kami pero sabi ni Lola Teresa ay bastos daw yun. Bakit bastos, Papa? Natigilan si Thomas sa tanong na nag-iisang babaeng anak. Sa pinto, nakatalikod si Queenie pero hindi maitago ang init sa tainga at ngiting pinipigil niya. Nang humupa ang samot-saring sigaw at kilig ng triplets sa practice confession ni Thomas, napagpasyahan ng lahat na matulog na. Pero hindi makatulog si Queenie. Hindi rin makatulog si Thomas dahil tinatansya niya ang nararamdaman kung mahal na nga ba niya si Queenie. Paano ko malalaman na nagmamahal na ako kung hindi ko naman alam kung anong pakiramdam ng pagmamahal? Tanong ni Thomas habang nakatitig sa kisame at yakap siya ng mga anak na mahimbing nang natutulog. Sa mga nakalipat na linggo ay bumalik sa normal ang buhay ni Queenie at Thomas. Hindi na siya nahihirapan na magpanggap lalo pat nadadalas ng pagkalito ni Lola Teresa. Ay tipaklong! Sigaw ni Queenie na makita niyang may kayakap na babae si Thomas sa opisina nito. Sige Helen, mamaya na lang. Seryosong saad ni Thomas kaya naman madiin na napapikit si Queenie at humigpit ang hawak sa map. Queenie, sinabi ko na sa iyo huwag na magtrabaho. Nagtatrabaho ako para sa triplets. Hindi ba sapat na nagtatrabaho ako? Separated tayo kaya dapat lang na magtrabaho tayong 2 para sa triplets. What? Anong separated?
We're building our family, Queenie. Bumabawi ako sa inyo. We're building our family. May kayakap ka ngang ibang babae. Namula si Queenie at hindi maitago ang selos, siguro dahil umaasa rin siya sa magandang pakikitungo sa kanya ng manhida si Thomas. Nagsiselos ka ba? Nakangisi si Thomas at titig na titig kay Queenie. Hoy, hindi no. She's my cousin and you are my wife. Huwag ka na magselos. Nakapangako ako sa mga anak natin na liligawan ka. Binato ni Queenie ang hawak na basahan kay Thomas at namumulan tumakbo sa labas ng opisina nito. Nagtuloy-tuloy ang magandang relasyon ng dalawa. Kapansin-pansin na rin ang selos na nararamdaman para sa mga umaaligid na ibang babae kay Thomas. Thomas! Sabi niya. Tumigil ang mga babae at nagulat. Tumigil din si Thomas na kapapasok lang sa opisina kasamang business partner. Queenie, bakit ganyan ang tingin mo? Tingin? Ngumiti si Thomas, very innocent. Si Ella, business partner ko. Nagpo-orient lang tungkol sa... Biglang sumingit si Ella at yumakap sa braso ni Thomas. Boss, thank you po sa pag-guide kahapon na. Super helpful talaga. Queenie crossed her arms. Siguro, may mga gusto ko sa mas bata sa'yo no? Tanong ni Yula na maupo sila sa sofa samantalang tahimik lang si Queenie na naging personal assistant ni Thomas dahil ayaw niyang napapagod ito sa paglilinis. Hindi, sa older ako na-attract. Saadi Thomas at nakangising tumingin kay Queenie na namumula na. Sayang naman, sana pala mas matanda ako sa'yo. Biro pa ni Ella. Tumawa si Thomas. Kahit mas matanda ka pa, mas gusto ko yung naka-pixie cut kasi may tinataguan. Nagpeke ng ubo si Queenie kaya natigilan si Ella at napansin ng gupit ni Queenie at tiyak niyang iton tinutukay ni Thomas. Pagkalis ni Ella, ngumiti si Thomas. So, nagsiselos ka talaga? Hindi. Pero pulang-pula mukha ni Queenie parang kamati sa palengke. Nagpeke ka pa ng ubo para mapansin ni Ella at para makita niyang ikaw ang tinutukoy ko. Hindi kaya, huwag kang feeling dyan. Masakit na lalamunan ko. Thomas leaned closer. Pero cute ka kapag nagsiselos. At bago siya makalayo, hinila siya ni Thomas sandali. Queenie, wala akong ibang tinitignan kundi ikaw lang. Sigurado ka, maraming naghahantay sa elevator kapag lumalabas ka. Cute mo talaga. Pulang-pula si Queenie dahil sa galit, kinikilig, selosa, nalilito pero masaya. Kasi kahit ayaw niyang aminin, si Thomas na talaga ang gusto niyang awayin for life. The next morning, paglabas si Thomas sa kwarto para uminom ng tubig, nadatnan niya si Lola Teresa na gising sa sofa. Hawak-hawak ang isang maliit na kahon na parang kayamanan ng pirata. Lola? Tanong ni Thomas. Bakit po nga aga niyo? Hindi pa po kayo nagpapahinga? Hindi ako makatulog. Sagot ng matanda. May iniisip ako. Lumapit si Thomas, nag-aalala. Masakit bang ulo niyo? Gusto niyong tawagin ko yung nurse niyo? Hindi iyon. Putol ni Lola. Thomas, apo, maupo ka muna. Naupo si Thomas sa tabi niya, nagtataka. Dahan-dahan binuksan ni Lola Teresa ang maliit na kahon. At doon, nakita ni Thomas ang isang antique engagement ring. This is... Bulong ni Thomas na palunok. Oo, sagot ng Lola. Sing-sing yan na ipinamana ko pa sa daddy mo para ibigay sa mami mo. Ibinigay niya sa akin para itago. At sabi niya, ibigay ko lang sa'yo kapag nakita kong handa ka na magmahal ng totoo. Ngayon lang ako matinong kausap, Thomas. Bukas hindi natin alam na pahihirapan na naman ako ng sakit ko. Huminto ang tibok ng puso ni Thomas. Lola Teresa smiled softly. Thomas, nakikita ko sa mga mata mo. Natatakot ka. Natatakot ka masaktan, matanggihan o ulitin ang trauma na iniwan sa'yo ng mga magulang mo. Hindi nakakibo si Thomas. Nanlamig ang kamay niya. Pero apo, dumating ang oras. May 3 batang sumisigaw ng papa sa'yo araw-araw. May babaeng kahit tinakbuhan ka noon, hindi mo matanggal sa isip mo. Thomas, oras na para tumigil sa pagtakbo. Napayuko si Thomas. Lola, hindi ko alam kung kakayanin ko.
Paano kung... Thomas, putol ng matanda. Hinawakan ng pisngi niya. Oras na para mag-settle. Para talikuran mo na ang trauma. Para piliin mo ang pamilya mo. At oras na para aminin mong mahal mo si Queenie. Nalaglag ang kaluluwa ni Thomas sa sahig. Hindi siya nakapagsalita. Apo, dagdag ng lola. Inaabot ang singsing. It's time to propose. Propose? Halos sumabog ang utak ni Thomas. Abay, bakit? Ayaw mo bang matalong Mr. Pansit? Tanong na matanda at pinaalala ang tambay na naliligaw kay Queenie. Nagising ang selos sa puso niya. Ay, hindi. Singhal niya. Hindi ako papatalo dun, oh. Ano bang pangalan nun? Sabi ng triplet sa akin na ambet daw. Palagi nandyan kapag kailangan ni Queenie. Sagot na matanda casually. Ano? Biglang lumaki ang mata ni Thomas. Ambit? Ambit? Yan ba yung maraming dalang pansit biyon? Na may motor. Dagdag pa ng matanda. Motor pa talaga. Umigting ang mga panga ni Thomas. Lola, I swear, hindi ako papatalo sa ambit na yun at hahayaan na maging stepdad siya ng triplets namin ni Queenie. Itatanong mo pa ba kung sino dapat unahin ng triplets? Tanong ni Lola Teresa. Hindi na po. Huminga siya ng malalim. Okay. I'll propose. Well, hindi pa totally propose pero amin ako. Ayokong biglain din ang lahat since ilang linggo pa lang po akong bumabawi sa mga anak namin ni Queenie. As of the moment, nasa triplets pong attention ko. Lola Teresa beamed proudly. Napaigtad si Thomas nang may kumatok. Si Queenie ay napabalikwas sa kwarto. Wait lang! Sigaw ni Thomas, binuksan niyang pinto. Pagbukas ng pinto, bumungad ang lalaki nakasando. Nakabandana, may dalang 2 bilaon ng pack ng pansit at halos feeling extra sa action movie. Good morning, Queenie. Sabi ni Ambet sabay ngiti. May dala akong pansit para sa inyo ng mga bata. Ngunit natigilan nito nang si Thomas na nakita. Tumutok ang mga mata ni Thomas kay Ambet. Parang sasabog ang utak niya. Parang gusto niyang batuhin ng kutsara ang lalaki. Si Queenie ay nagulat. Ambet, bakit ka nandito? Naglakad si Ambet papasok na parang bahay niya yun. Gusto ko lang malaman kung naka-breakfast na kayo. And gusto ko rin sanang ilabas ka mamaya kung free ka. Uwi ka ni Ambet. Sabi kasi ni Rene na naging abala ka sa trabaho kaya hindi kita ginulo. Thomas stepped forward. Kinilati si Ambet mula ulo hanggang paa. Hi. Sabi ni Thomas. Blank face pero clearly naisitaasan ng kilay si Ambet. Ako si Thomas. Oo. Tipid ang ngiti ni Ambet. Ikaw yung pinsan ni Queenie? Pinsan? Gulantang na tanong ni Thomas at dumi ng hawak sa velvet bags. I'm his husband. Natigilan si Ambet. Namilog ang mga mata at tumingin kay Queenie. Totoo ba yun? Hindi sumagot si Queenie. Namula lang siya at napakamot ng batok. Yes, pamilya kami at lalabas kami today. Family date. Seryosong wika ni Thomas. Ganun ba? Kasi sana. May kailangan ka pa ba? Putol ni Thomas kay Ambet. Wala na. Next time na lang. Paglabas si Ambet ay nakatas ang kilay na tumingin si Thomas kay Queenie. At si Thomas, nung nagsarang pinto, huminga ng malalim. Humawak sa singsing na bigay ni Lola. Lumapit kay Queenie dahan-dahan. Queenie. Bulong niya mababa ang tono. Hindi ako nagsiselos. Oo, hindi masyado. Sarkastikong sagot ni Queenie pero nakasmirk. Si Thomas ay hinawakan ng kamay niya. Ginagawa ko lang to kasi the thought na may ibang lalaki na may chance sa'yo. Yung iba, yung hindi ako. Naputol ang boses niya. Mababa, pilit pero totoo. Ayoko. Napalunok si Queenie. Thomas. Dahan-dahang inilagay sa palad ni Queenie ang singsing. Hindi pa ito proposal. Bulong niya. Pero this is me saying I'm choosing you. I'm choosing them. I'm choosing this family.
Hindi na ako gagawa ng pamilya sa iba kasi mayroon na tayong dalawa. Alam ko napakabilis pero give me a chance. Si Queenie ay hindi makahinga. And if you let me, kung papayagan mo ko. Lumapit siya, mas malapit, halos isang hiningang pagitan. Gusto kong simulan ng buhay na kasama ka. Nag-init ang tainga ni Queenie, pumintig ang puso niya. Ngunit bago sila makalapit pa, ay narinig na nila ang makukulit na bata. Papa, Mama, nag-holding hands na kayo? At sa gitna ng sigawan, salusan at singsing, hinila ni Thomas si Queenie sa kanyang dibdib. Isang yakap at doon naramdaman ni Queenie ang tibok ng puso ni Thomas. Hindi stable pero para sa kanya. Isang buwan matapos ng araw na naging opisyal ang kami ni na Thomas at Queenie. Mabilis ang naging takbo ng buhay, ng puso ng kanilang pamilya. Hindi nila planong magpakasal agad, pero ang triplets... Mama, Papa, dapat kasal na kayo bago mamatay si Lola. Malutong pero inosenteng sigaw ni Kiel isang umaga. Kiel! Saway ni Queenie sa anak pero umiiyak ng triplet samantalang tumatawa ng hihinang matanda. Huwag mo nang pagalitan. Akong humiling nun, Queenie. Uwi ka ng nangangayayat ng matanda. Ano pa bang hinihintay yung dalawa? At doon nagsimula ang lahat. Sa maliit na simbahan sa Tondo, na punong paligid ng puting tela, plastik na bulaklak, at upo ang inarkila sa kapitbahay. Hindi marangya ang dekorasyon pero sapat. Sapat dahil pinili ito ng triplets. Sapat dahil itong huling-hiling ni Lola Teresa. Nakaupo si Lola Teresa sa harap, nakadabit ng malaprinsipeng gown na parang a-attend ng awards night. Nakaayos ang buhok, may pulbos, may lipstick. Masiglang masaya, pero mapapansin ang panginginig ng kamay niya. Ang pagod sa mga mata. Pero masaya siya dahil ito ang sandaling matagal na niyang ipinagdarasal. Hindi mapigilan ni Thomas ang kabog ng dibdib niya habang inaayos ang necktie. Lola, ready na po ako. Buhay ng pamilya ko. Hindi ko po pakakasalan si Queenie kasi nais niyo. Kundi dahil sigurado na ako sa kanya. Alam ko mabilis pero wala namang mabilis sa pagmamahal, hindi ba? Yun ang sabi niya sa akin noon na kapag mahal mo, hindi mahalaga ang tagal ng panahon, kundi kung anong nararamdaman ng puso. Si Lola Teresa humawak sa kanyang pisngi. Apo, matagal ka nang ready. Ngayon mo lang tinanggap. Nakatayo naman si Queenie sa likod ng pintuan ng simbahan. Hawak-hawak ang simpleng bulaklak. Si Rene ang nag-ayos sa kanya. Gaga, bembang na to tonight. Umiiyak na sabi ni Rene. OA mo. Saad ni Queenie na umiiyak na rin. Ate, umiyak ka. Mas bagay sa yung bridal look kapag mugto ang mga mata. Biro nito. Pero mangiyak-ngiyak talaga sila. Nang bumukas ang pinto, tumigil ang mundo ni Thomas. Si Queenie sa unang pagkakataon, nakadamit. Malinis, simple, mura pero maganda. Kulang sa beads, kulang sa ribbon, pero hindi kulang sa Queenie-ness. Napalunok si Thomas, naiiyak, natatawa, natatakot, pero sigurado. Habang naglalakad si Queenie, sumigaw ang triplets. Papa, huwag kang iiyak, pangit kapag umiiyak. Natawa ang buong simbahan at bago pa makalapit si Queenie, tumulo ang luha ni Thomas. Hindi niya mapigilan, hindi niya kailangang pigilan. Pagdating sa harap, nagkatinginan sila. Walang script, walang sobra, walang kulang. Araw-araw, natatakot ako. Hanggang sa dumating ka. Di mo ko ginawang perpekto, pero tinuruan mo ako maging tao. Huminga siya ng malalim. And today, Queenie Hermosa, I choose you. Hindi dahil kailangan, kundi dahil ikaw ang tahanan ko. Kumpleto na ako dahil sa'yo. Thomas, hindi ako sanay sa ganito. Wala akong alam sa fairy tale. Wala akong kwintas na kumikinang. Pero may 3 bata ako nagdarasal na sana. Maging buong pamilyang nais silang kalakihan. Tumingin siya sa triplets. At dahil sa'yo, natuto akong hindi tumakbo. Hindi ako perpekto. Pero para sa'yo,
pag-aaralan ko. At dumating ang tanong ng pari. Do you take each other forever? Parehas ang sagot nila. I do. I do. At doon, narinig nila ang pinakamahinang palakpak pero punong-puno ng pagmamahal. Si Lola Teresa. Ngumiti, lumuluha. At habang nag-aapiran triplets at nagsisigawan ng, buo ng pamilya namin! May nangyaring hindi inaasahan. Tumigil ang pag-indayog ni Lola. Humina ang paghinga. Humikit siya, nakangiti. Si Thomas ang unang napansin. Lola? Lumapit siya, nanginginig ang kamay. Hawak-hawak ni Lola ang abaniko. At isang huling bulong ang lumabas sa kanyang labi. Apo, tapos na. Nakita ko ng pangarap mo. Handa na akong umuwi. Huminga siya ng malalim, isang huling ngiti, at tuluyan siyang nagpahinga. Nanginig ang mundo ni Thomas hanggang sa maramdaman niyang hinawakan ni Queenie ang kamay niya. Thomas, she waited, asawa ko. She waited for you to say, I do. At doon, bumigay ang lahat ng luha ni Thomas. Napaupo siya sa tabi ng lola niya. Isnubsob ang mukha sa balikat nito. Lola, thank you for bringing my family to me. Hindi mo man lang sinalubong ang halik ko sa noo mo, Lola. Hinawakan din ng triplets ang braso ni Thomas, umiiyak. Papa, si Lola po. Tulog na. Tanong ni Kira. Si Thomas umiiyak pero nakangiti ng kaunti. Hindi na siya masasaktan, anak. Lola, pinanood mo po ang kasal. Huwi ka ni Kino. Papa, si Lola pong angel natin. Tanong ni Kil. Thomas nodded. After the storm, light comes. Matapos mailbing si Lola, umuwi silang lahat sa iisang bahay. Tahimik, mapayapa. Sa kwarto nila mag-asawa, mahina ang boses si Thomas. Tapos na ang takbo ko, Queenie. Umawak siya sa pisngi niya. Pero, sisimulan kong buhay natin. Hindi dahil sinabi ni Lola, kundi dahil gusto ko. Queenie leaned on his chest. Buhay na magulo? She teased. Thomas kissed her forehead. Buhay na masaya. Magulo, makulit, may triplets at may ikaw. At doon, nagsimula ang tunay na forever. Hindi perpekto, hindi marangya, pero puno ng pagmamahal. At gabi-gabing nagbubulong si Thomas sa hangin. Thank you, Lola. I'm home. Naniniwala sila na hindi perpekto ang simula ng bawat kwento, pero pwedeng maging maganda ang dulo. Ang pag-ibig ni Queenie at Thomas ay nagsimula sa gulo, takot at isang gabing puno ng pagkakamali. Pero pinatunayan nila na ang tunay na pagmamahal ay kayang ayusin ang mga mali at gumawa ng panibagong simula. Nang walang takot at pangamba, dahil ang tapang ay hindi kawalan ng takot, kundi ang pagpilit na magmahal kahit may sakit, kahit may trauma, kahit may hindi tiyak na bukas. Si Thomas ay takot, si Queenie ay takot, pero mas pinili nilang hubakbang kaysa manatili sa nakaraan. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!